Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay May 3, 2023, Miyerkules. At ngayon po ay kapistahan ni na Apostol San Felipe at Santiago. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, chapter 15, verses 1 to 8. At ngayon ipinaalala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo. Kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo, liban na nga lamang kung kayo'y sumampalataya na di iniisip ang inyong sinasampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. At siya'y napakita kay Pedro saka sa 12. Pagkatapos napakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Sa kahuli-hulihay, napakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan. Ang salita ng Diyos. Muli po, ngayon ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni na San Felipe at Apostol Santiago, dalawa sa 12 alagad na tinawag ni Jesus para maging saligan ng simbahan na kanya pong itinatag. Si San Felipe ay madalas na binabanggit, narinig natin ang kanyang pangalan sa Ebanghelyo ni San Juan, ang kanya pong anyayahan si Natanael, o kilala rin sa pangalang si Bartolome, na maging alagad din ng Panginoong Hesukristo. At siya rin ang tinanong ni Jesus kung saan sila po pwede makabili ng tinapay para sa napakaraming tao nung siya po ay nagtuturo sa mga tao. At sa Ebanghelyo ngayon ay, kung babasahin niyo po, idiniklara ng Panginoon o ipinahayag ng Panginoon na siya ang daan, katotohanan at ang buhay. At iniling ng mga apostol na ipakita ang Panginoon o ipakita ang Diyos Ama. Kung kaya, nilinaw din ni Jesus kay Felipe na ang sino mang nakakita sa anak ay nakakita na sa Ama. At sa tradisyon po, si San Felipe ay nangaral sa isang lugar na tinatawag na Phrygia at ganoon din sa Hierapolis. At sinasabi na doon po siya ipinako sa krus sa Hierapolis. Ganoon din naman si Santiago, Meron po kasi dalawang Saint James the Great at Saint James, yung sabihin natin the lesser o yung mababa. At siya po ang anak ni Alfeo. Sa Ebanghelyo ni San Marcos, ang sabi po sa mga pag-aaral ay siya po ay kamag-anak ni Jesus. Kaya sinasabi din sa Ebanghelyo ni San Mateo na siya ang unang pinsan ng Panginoon. Bagamat walang masyadong nakasaad sa mga ebanghelyo ang kanyang tanyag na pagkakilala bilang apostol. Kilala naman siya bilang manunulat ng kanyang sulat na makikita sa New Testament. So meron pong sulat ni Santiago. Dito po, kapwa sina San Felipe at Santiago ay pinagpala na maging bahagi ng mga apostol. Dahil ang mga apostol po ay nagsilbi bilang, gaya ng nasabi ko po kanina, pundasyon ng simbahan na itinatag mismo ni Kristo. At ang mga apostol na ito ay naging saksi sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon.
At muli, no, sa unang pagbasa, pinahayag ni Apostol San Pablo na dahil sa ginanap ni Jesus ayon sa kalooban ng Diyos na maligtas ang lahat. Kaya ang ating pong pananampalataya ay nakaugat sa muling pagkabuhay ni Jesus. May magandang bahagi din po doon, no, na si Kristo ay namatay para sa kaligtasan ng lahat, pero kailangan ng pananampalataya. At ito ay naituro na sa atin. Sabi nga, no, hindi automatic na kapag ikaw ay nabinyagan, ikaw ay ligtas na. No? At ikaw ay, bagamat, siyempre, kabilang ka na sa kawan ng Diyos, pero kailangan pa rin natin talagang pinagninilayan kung ano itong ating pananampalataya. Ang pananampalataya natin kay Kristo ang siyang magliligtas sa atin. Yung pananampalataya na siya ay nabuhay, siya ay namatay, at muling nabuhay. Ito po, no? Pero ang hamon, maging sariling pananampalataya, yung pananalig natin na ito ay yung conviction natin, yung totoo na naniniwala tayo at nanggagaling ito sa kaibuturan ng ating pong pagkatao. Dahil, ito lang talaga, sabi nga, hindi tayo maliligtas kung hindi man lang natin sinuri o hindi man lang natin tinuklas yung pananampalataya na ibinigay sa atin nung tayo po ay mabinyagan. Kaya tuloy pa rin po, no, ang pag-aaral, tuloy-tuloy pa rin po ang pagbabasa, lalo tigit pagbabasa ng Biblia upang mas maging malalim talaga ang ating pong pananampalataya sa ating Panginoon. Muli po, isang maligayang araw sa inyo.